Nagkaroon ng flash flood sa Davao Region at kasalukuyang isinasagawa ang paglilikas sa mga residente ng mga apektadong lugar. Maging ang Surigao del Norte nakaranas din ng pagbaha. At kaugnay po niyan, makakausap natin si National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Benito Ramos. Magandang umaga po, Director Ramos. Si Teresia Zafra po ito ng News TV Live. Teresia, magandang umaga. Good morning sa ating mga kababayan. Director Ramos, ano-ano pong mga lugar ang apektado ng baha sa Davao area at gaano kataas po ang baha dito? Actually, ito buong Region 11. Masama ang panahon ngayon dyan. Wala naman tayong low pressure area. Ito ay bunsod lang itong cold front kaya nag-uulan. Buong Region 11 ito, kasama na rin yung Southern Leyte. Latest natin ngayon ay nagla-landslide dyan sa Libagon. Munisipyo ito ng Southern Leyte kaya meron tayong close traffic dyan sa Libagon. At dito naman sa Surigao del Norte, nag-uumpisa na ngayon na nagbabaha at kasama itong Davao areas. Ang binabantayan natin kasama nitong Davao City, yung dalawang ilog na yan na dating nag-overflow, yung Matina Pangi at saka yung Davao River. Dito naman sa Davao Norte, ang binabantayan natin na abot na sa Sakong itong pagbabaha ay dyan sa Braulio, Dohali, Asuncion, Santo Tomas at saka yung Panabo. Dito naman sa dinaanan ni Pablo ay hindi naman ito masyadong apektado lalo na yung New Bataan at saka dito sa Davao Oriental. Yusek Ramos, linawin ko lang po ulit. Bukod po sa flash flood, mayroon na rin po tayong landslide sa bahagi po ng Leyte. Sa munisipyo ng highway ito, munisipyo ng Libagon, Southern Leyte. Close traffic po ngayon dyan at siguro baka alas 12 ma-clear na ito dahil may nakapreposition naman na mga heavy equipment ng DPWH. Kamusta po yung mga kababayan natin doon, Yusek? Sa ngayon ay naghahanda na rin sila dahil wala naman na low pressure area o bagyo. Nasanay na rin ito basta itong Samar Leyte area. By the way, meron tayong 4 na mangingisda, missing ito, taga Mansalay, Oriental, Mindoro. Nangisda sila dito sa may Busuanga area. So ang target nga dyan ay yung Target Island. Dyan pinaghahanap yung 4 mangingisda kasi masungit ang karagatan ngayon. Meron na po tayong 4 na missing, Yusek. Meron pa po bang reports ng mga nasaktan o iba po pong apektado o biktima na po nitong flash flood at landslide dyan sa lugar? So far, dyan sa nag-landslide, wala man na bahay dyan. Ito yung highway ito. Wala naman na nasaktan dahil walang mga kabahayan dyan sa lugar ng area na pinagkabagsakan ng lupa. Sir, status naman po ng ating evacuation dyan po sa area? Meron tayong mga ilan na mga evacuees, pero kukunti lang sila. Ito magkapon na ito, kung gaganda ang panahon, ay makabalik na sila not later than tomorrow. Mga ilang pamilya po ito, sir? Abot ito ng 310 families overall. From which particular area po? Dito sa may Davao areas, in 4 municipalities. Ano-ano po yung mga pangangailangan nila dyan, yung ating mga evacuees, sir? Yung ating local na pamahalaan, nakapreposition naman yung mga food items na kinakailangan na itulong nila dyan sa mga evacuees. Hindi pa ito gumagalaw yung DSWD natin dahil hindi pa ito marami yung mga evacuees. Sir, sa inyo pong tansya, magtatagal pa po kaya itong ganitong sitwasyon dyan sa area? Yeah, depende ito sa epekto nitong cold front. There is no low pressure area anywhere in the country except itong Amihan at saka itong yung cold front. Ang lamig-lamig na dyan sa northern Luzon sa ngayon, parang bagyo na rin ang nila. Ang nararamdaman nila na lamig. By the way, nagkalindol kagabi doon sa Leyte. So far, wala naman damages na reported sa oras na ito. Okay, panghuli na lang po, Yusek. Ano po ang bilin natin sa mga kababayan natin dyan sa mga apektadong lugar? Yes, dahil meron tayong weather system na binabantayan itong Amihan at saka itong cold front. Maski itong mahina lang ito, hindi gaya ng low pressure area o yung bagyo, pag-ingatan lang po natin yung karagatan. Kaya sa ngayon, meron nga tayo 4 na missing na fishermen.
pag-ingatan lang po ito yung panahon na ito dahil masungit ang karagatan. Lalo na yung ating mga kababayan naman na nandyan sa low-lying areas ay meron na tayong experience factor nito. Kaya kailangan ay makita natin naman kung on the ground kung ano ang buhos ng ulan. Kailangan lumikas tayo para mapunta tayo doon sa safer areas. Okay, maraming salamat po ang National Disaster Risk Reduction Management Council Executive Director Benito Ramos.